Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabak-labak na tao with evidence. Ako po, hindi tumahimik si Maine Mendoza at kinampihan niya ang kanyang asawa na si Arjo Atayde. Sabi ng iba, sinisiraan lang daw si Arjo Atayde kasi malinis itong magtrabaho at walang bahid korupsyon mga kabibig. Kaya to the rescue, si Maine Mendoza at talagang inexplain niya na sana wag maniwala agad-agad sa mga ipinalabas na mga diskaya. At si Arjo Atayde na rin mga kabibig ay nagbigay ng kanyang statement hinggil sa issue na ito. Pinutakti ng mga netizen ang Facebook fan page ni Arjo Atayde at ni Maine Mendoza, pati sa Twitter account ni Maine Mendoza kung saan doon siya nag-post, ay pinutakti ng mga bashers, mga kabibig. So heto ang statement ni Maine Mendoza hinggil sa issue na ito. Well, kayo nang bahalang humusga kabibig kung ano ang iyong sentimiento tungkol sa statement ni Maine Mendoza. Ito ang sinabi kabibig. Teka lang muna. Those are baseless allegations. Please refrain from throwing hate and personal attacks at him, including me and our family, until facts come out. I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama sa loob. He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning. I sincerely hope and pray that the people who are truly responsible will be held accountable and that innocent individuals be spared from this mess. Napaka-unfair. Yan kabibig ang pagdepensa ni Maine Mendoza sa kanyang husband na si Arjo Atayde. On the other hand, mga kabibig, si Atayde din, si Arjo Atayde ay naglabas din ng kanyang sentimiento hinggil sa issue na ito na talagang nakakagulat sa lahat ng tao na si Arjo nadamay. Si Arjo talaga, tapos kasama ang tatay ni Arjo na si Art Atayde daw, ang taga-kubra or taga-kuha ng pera from the Diskaya. So talagang, mga kabibig, parang nagulantang ang showbiz world, hindi lang ang showbiz world, pati ang mga tao na alam naman natin na si Arjo ay mabait, masunod sa magulang, gusto lang magserbisyo sa taong bayan, pero bakit nasama sa listahan ng mga Diskaya? Sabi naman ng iba, don't tell me gawa-gawa lang ng istorya itong mga Diskaya. So, don't tell me ang mga Diskaya ay nagsisinungaling. Under oath sila sa Senado. Yun din ang reaction ng mga netizen. Under oath ang mga Diskaya sa Senado. At alam naman nila kung ano ang mangyari sa kanila kung magsisinungaling sila. Kaya ang mga tao ay nagdududa na kung nagsinungaling ba ang mga Diskaya or nagsasabi sila ng katotohanan or si Arjo Atayde ay nadamay lang sa issue na ito. So sabi ni Arjo dito, I categorically deny the allegation that I benefit from any contractor. I have never dealt with them. Hindi totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain, and I never will. I will avail all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread these falsehoods. So yan ang sinasabi ni Arjo Atayde. I think magkakaso sila ng perjury at cyber libel sa mga Diskaya, mga kabibig. Hindi natin alam kung ano ba ang susunod na aksyon. Pero yung ibang mga pinangalanan ng mga Diskaya ay talagang nagsimula na silang magbigay na kanilang statement at kinakausap na ang mga lawyers nila kung ano ba ang dapat nilang gawin. Yung iba magsasampa ng libel cases sa mga Diskaya. Ang tanong, bakit ginawa ito ng mga Diskaya? Sabi nila, para maging state witness sila laban sa flood control project. Ang mga tao na may pumalakpak, mga kabibig, knowing ang mga Diskaya, ay hindi talaga binitin ang mga tao na, kasi maraming Pilipino ngayon ang humihingi ng mga pangalan ng mga politiko na iniugnay sa anomalyang flood control project. Sabi na nga ng iba, buti na lang at ibinigay ng mga Diskaya ang mga pangalan ng mga kongresista, mga mayor, mga
nagtatrabaho sa DPWH para magkaalaman na. Pero sabi ng iba, hindi talaga sila aamin. Of course, may aamin ba sa kasalanan? As long as kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, ipagtanggol talaga. Ganon din ang ginawa ng mga diskaya, mga kabibig. So kung kaya lang ipagtanggol ang kanilang sarili, edi inilabas nila yung nalalaman nila, mga kabibig. May mga ledger daw, sabi ng mga diskaya, mga dokumento. Nako, kung ako ang mga diskaya, no, yung mga CCTV sa bahay namin, mga may time naman, mga pumupunta yung mga kumukuha ng pera, ilalabas ko rin. 'Di ba? Ako talaga ang mga taga-diskaya para kung kakasuhan ako ng mga congressman na ito, maghanap talaga ako ng mga ebidensya na in case kakasuhan ako, meron akong solid evidence na ipapatunay na totoo ang mga sinasabi ko. Tapos itong mga kinasuhan, mga congressman din, dapat maglabas sila ng kanilang mga dokumento na hindi totoo para madiin itong mga diskaya. Nako, mga kabibig, yun na nga. Ay, nako, ang gulo-gulo, no? Dahil sa flood control. Pasalamat tayo sa nature, mga kabibig. Pasalamat tayo sa nature kasi ang nature talaga ang nagbigay ng isang napakalaking, tawag dito, rason kung bakit nalaman natin ang katotohanan. Binalikan ng mga netizen ang interview ni, sino ba to? Ni Quezon City Mayor, mga kabibig, binalikan nila ito at Nika, sige ha, pakinggan nyo kabibig ha, panoorin natin. Hindi naman natin hinuhusgahan si Arjo at Tidy, pero gustong balikan ng mga netizen ang interview na ito. Ano ba namang interview na yun? Sige, pakinggan din natin. The DPWH Regional Director. Care to name the congressman? Yeah, Congressman Atayde of the 1st District. The congressman of that district, I sought his help and he did actually intervene and set up a meeting with me and the DPWH Regional Director. Care to name the congressman? Yeah, Congressman Atayde of the 1st District of Quezon City. And did it happen under his watch? So, yes, it happened under his watch. In fact, in the beginning, he told me he didn't know about it. So, and I'm thinking, tuloy, I don't want to judge, okay? So I'm thinking, is it possible that maybe the congressman just says to the DPWH, this area is flooded. Pero bahala na kayo what intervention that might be possible. I mean, I don't really know the dynamics between the DP, the congressman, the contractor. I really don't know. I have no personal knowledge of what goes on or how they discuss or how they negotiate for these things. I remember even before this whole thing blew up in our faces, I remember you and I having that chat and this topic cropped up. And I asked you one thing. I think you were also with some of your staff members then. And I said, but who signed off? May pumirma dyan para magkaroon ng pumping station dun sa creek. Tapos ang sagot niyo po, Mayor, nun, hindi niyo alam. Basta na lang siyang nag-appear. And now you're telling us that even the congressman didn't know that it magically appeared. He told me the first time I met him about it, and incidentally, when I met him about it, tapos na yung project. And I just want to say na yung mga taong bayan, lagi akong kino-call out, bakit mo pinayagan, hindi mo nakita. Actually, nakita namin. Okay? Sinabi namin, tumigil kayo, mag-cease and desist order kami. We did that. We wrote countless letters of opposition, but they still continued to build. So, after the first phase lang pala yun, it's a 97 million piece of infrastructure, and meron pa palang phase 2 and 3, which is another 250 million for the pump, the actual pump. No? And clearly this structure angered me because it was built on the creek. On the creek. And later when I think we asked them, why is it on the creek, not on the side? And then they said, because we didn't want to acquire land. But, the point is that's why you coordinate with the city, because the city has the mandate to acquire land. The city can relocate informal settlers if there are informal settlers in a public work site. But if you did not coordinate with us, how could we help you? No? So that, of course, I always think about
why don't they coordinate when coordination makes so much sense? Right. No? So, but back to your question, yes, the congressman told me he wasn't aware about Hindi it, pa aware si and I don't want. Arjo. I want to give him the benefit of the doubt, and Correct, that's why I'm correct. thinking maybe is it possible that congressman just say, si Kapitan humingi ng flood control project dito, kindly put one here, and then bahala na si DPWH. But then again, we go back to the master plan, Yeah. So, an existing master plan. yeah. So clearly, in this particular case, the master plan was not followed because in nowhere in the plan do we recommend a pumping station, because as our engineer said, where would you pump the water to? We are not a coastal city. We just pump it from one end of the city to another street of the city, because we don't have the Manila Bay is not next to us, right? So it doesn't make sense. That's why in our master plan, it's a whole lot of detention basins. It's just collecting the water and then releasing them later when there's no more rains. And people always say, bakit sa BGC hindi nagfa-flood? Ganyan, because that's what they have. They have a cistern. They have a cistern system. And that's what we actually are advocating in our plan. In addition to, of course, renovating old pipes that are very narrow, and given the amount and volume of... So yun kabibig, hindi pala alam ni Congressman Arjo Atayde, di ba? Kawawa si Arjo, no, na for example, madadamay lang yung pangalan niya, pero iba pala ang may gawa, di ba? So, tapos hindi alam ni Arjo na, pangalan ko nadadamay, pero iba ang gumawa. O dapat talaga imbestigahan ni Arjo kung bakit na nandun ang pangalan niya sa listahan ng mga diskaya. Kung alam ni Arjo na inosente siya at wala siyang kaalam-alam, dapat alamin niya talaga kung bakit nandun ang pangalan niya. Di ba, kabibig? Dito sa interview na to, sinabi na ni Mayor Joy na hindi alam ni Arjo ang mga pangyayari, kung bakit nandun, bakit ganyan, and so on and so forth. So, posible mga kabibig na walang kaalam-alam si Arjo Atayde at dinala ang pangalan niya. Nako. So sana matuldukan na ang issue na ito kasi nasira talaga ang pangalan ni Arjo Atayde. Mga kabibig, pati si Maine Mendoza inatake ng mga bashers. Ano sa palagay yung kabibig? 'Di ba? Sabi ng iba, walang usok na hindi sisingaw. Tapos sabi ng iba, hindi naman magsalita ang mga diskaya kung wala silang dokumento. Kung walang magpapatunay na totoo na katransact nila si Arjo Atayde. Sabi ng iba, katransact ba nila totally? Nakita ba nila si Arjo Atayde? Or may tao na nagrepresenta for Arjo Atayde? Diba? So dapat i-expound more para malaman talaga ng mga tao kung ano. Kasi sabi ng iba, imposible si Arjo kasi mabait, maraming natulungan sa kanyang distrito. Sabi ng iba, mabait nga. Tingnan mo, nasa lista naman si Kaya, yan ba ang mabait? Ay, naku kabibig. Yun ang mga komento ng ating mga netizens. So don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending. Naniniwala ba kayo na si Arjo Atayde ay isang corrupt na politiko na tumatanggap ng 25% kickback sa mga anomalyang flood control project na nilaglag at talagang nilampaso ng mga diskaya ngayong araw na ito? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Aside from Arjo Atayde and Maine Mendoza, nadamay na si Maine, ay nagsalita through her Twitter account, si Arjo din through his Facebook fan page sa kanyang distrito. Kailangan talaga imbestigahan ito kabibig. I don't know kung ano ang maging action ni Arjo Atayde hinggil dito. Magsasampa ba siya ng kaso? Or didedma na lang niya? Pero hindi pwedeng idedma to Kasi malaking issue to. At nasisira, napuputikan ang pangalan niya. Iniingatan ng lahat ng mga congressman na mention ni mga diskaya ang kanyang pangalan. Pero si diskaya lang talaga ang nagpadumi. Nagtapo ng putik sa kanilang pangalan. Di ba mga kabig? Sabi ng iba, hindi naman gagawin ng mga diskaya yan kung hindi talaga nila alam ang totoo. So, at sabi ng iba, nag-take oath sila sa Senado. So, posibleng totoo. Ay, nako. Ang gulo-gulo ng istorya mga kabibig. So, don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan hinggil sa mga kongresista na
nadadamay, pinangalanan ng mga diskaya na kumukobra ng 10 to 25% na kickback sa mga proyekto na award sa mga diskaya. Yun lang kami, big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.